Magandang araw at pinagpalang buhay mula sa Hardinerong Kalumpitenyo. Nais ko pong batiin ng bawat isa ng maligayang Pasko at manigong bagong taon. Ngayon pong araw na to ay gagawa tayo ng video regarding since Pasko, bagong taon at napapanahon yung bagong taon ay mahilig doon sa mga bilog-bilog. So ang gawin natin propagation ngayon ay ang money maker plant. Ito po yung money maker plant natin sa area ng bentahan. Ayan po siya. Nakita nyo po yung money maker natin. So ayan po. Ayan po yung money maker natin. So ngayon po tuturuan namin kayo kung paano mag-propagate ng money maker plant na linalagay sa mga table natin sa sala. So ngayon po tanong natin yung mga kailangan natin gamit sa pagpapropagate ng money maker plant. So kailangan po natin sa pagpapropagate pagkasya na may anino ko dahil nasa sa field. So ito po yung kailangan natin gamit: gunting, pamputol ng money maker plant, plastic, lagay ng container, at syempre yung laon na ipa o yung bulok kung saan natin lalagay yung money maker. So tara na po, punta na sa mother plant ng money maker plant. So ito po yung mother plant natin. Iba po natin ang angulo kasi masyado masikat ang araw. Ito po yung ating money maker mother plant, or sa Tagalog, binhian ng halaman. Ayun pa po yung isa. So kukuha po tayo ng sample kung paano kumuha ng cuttings sa ating mother plant. So pag titingnan nyo po yung anong halaman natin, pumutol po kayo, lat po tayo sa isa ha. Ito po yung isang halaman, isang puno ng inyong money maker. Ito po yung pinaka last branch. Tumansya lang siguro kayo ng mga isang kalahating hinlalaki. Ayan po so kalahati. So tansya nyo dito siguro yon. Kayo po bahala Ito po yan, isang mother plant. Cut natin. Bumagsak muna siya doon sa money maker plant din natin. So pumutol pa tayo na iba. Ito po. Kung makita nyo po yung dahon pala ng isa natin kinuha ay may ulubot. Ibig sabihin may insekto to. Kailangan natin ng insecticide. Kung nanonood kayo ng aking YouTube channel, mayroon pong organic insecticide doon. Baka effective ito sa aking nagawa, or pwede rin po tayong gumamit ng synthetic using Simbus. Okay, ito na po yung dalawa na putol. Putol pa po tayo, mga 5 pa putol natin. Ito po yung isa, mahaba na rin kasi pwede na siya putulan. Ito po pag mahaba, pwede na po kasi bawasan to. Yung kanina po kasi walang dahon, ito po pwede itong bawasan din. Ayan. Nakita niyo po, binabawasan natin yung sa ilalim. Kasi mahaba naman yung branch niya. Nagkataon lang na hindi pa naglalagas. Depende po sa sitwasyon ng ating mother plant or yung halaman nyo. Kasi minsan matagal ma-decompose yun nasa ibabaw. So pumutol lang tayo sa bandang ilalim. Ayan pa isa. Nakaka-4 na po tayo. Ito pa po yung isa. Tignan nyo po, mahaba. Hanap lang lagi kayo ng mahabang sanga ng inyong halaman. So putulin natin ulit. Pang-4. Isa pa. Ito po isa. 5 lang gawin natin yung sample So, ito po yung pang-5. Putol natin. Okay. So meron na po tayong 5 ficus money maker. Sorry kung sinabi kong ficus nana, kasi ficus nana ang tawag dito sa garden. So tatanim na po natin. So yung pagtatanim po nito ay simple lang. Direct lang po sa pot. So kailangan ulit natin ng garden pot. Yung garden pot o yung plastic sa pang garden. Kailangan din natin ng laon na ipa. At syempre yung money maker. Puro na lang akong ficus na namamali. So money maker plant to, ginagamit sa sa decoration sa sala o sa kitchen or sa bathroom. So tanim na po natin. So kailangan po natin gawin, syempre kunin natin yung yung plastic, lagyan lang natin ng ipa or laon na ipa or matured rice hull. Okay, tanong natin. So katulad ng ginawa natin sa photos, since matigas siya, pwede punuin muna natin yung lupa. So since 5 siya, gawa tayo ng 3.
Masyado siyang malaki. Mas maganda po sa maliit pag bago. Ano tayo na maliliit lang. So talaga malalaki. So since wala tayo, baka magtagal pa yung video, magalit. Kaya sana, napakatagal ko magpa-video. Gamitin natin yung malaki. Pwede naman din yung malaki na. Okay. So, una po sa mga bago, kasi hindi sanay magbukas ng plastic. Ito kasi luma na. Pag bago po, hahatakan yung dalawang dulo lang. Stretch nyo. Dito muna sa dulo, sa sulok, yung pag may bago. Pag bagong plastic. Ito kasi luma na. Yung mga bago dito. Tapos pagkatas nyo ma-stretch ito, pasok nyo yung kamay nyo doon sa pinaka, ibukan nyo agad. Ayun, buka. Tapos lagyan nyo na ng ipa. Pwede pong coco fit, loam soil, or kung ano ba, wag lang pong garden soil. Kasi kaya hindi maganda yung garden soil, sobrang tigas ng lupa. Sobrang tigas na siya, matagal lalabas yung ugat. Nasisiksik masyado yung lupa. Kaya maganda yung maluluwag. Para pag lumabas yung ugat, madali siyang nakakalabas. So, yun na, lagyan natin ulit ha. Ito ni apat, tatlo na pala. Ito yung actual ulit na video, walang edit para malaman nyo kung gaano katagal. So ito yun, bago ka magsimula, para malaman nyo actual time na pagtatanim nyo, i-ready nyo muna lahat ng gamit. So kuha tayo ng tatlo doon sa tinanim natin, sa pinutol pala natin. Ito yung isa, tanggalan po natin ng dahon sa ilalim. Ito po yung pag sobra dahon na, yung masyado madami, yung kanina. Ito naman yung kanina natin na wala na talagang dahon, kaya tumansya tayo ng kalahating hinlalaki. Saka ito pa po yung isa. So ayan, tanggal natin. Tapos may dalawa pa tayong natira. So yung dalawang natira, tuturo ko naman sa inyo iba pang way ng pagtatanim ng ficus nana or money maker. Talaga naman mali, money maker plant. Pag sa garden kayo bibili, sabihin nyo ficus nana or pwede ring money maker. Ito sa dalawa. So money maker. So natanggal natin yung dahon. So pupunta tayo sa plastic ulit natin, sa kinuha natin. Gagamitin natin yung gunting na ating pinamputol. Tusukin lang natin yung, bakit po yung tusukin lang natin ulit yung gitna nung nung mga lagyan natin plastic. Ayan. Tapos by the way, social tayo ngayon, may tigahawak tayo ng camera, hindi na ako gumagamit. Ayan po isa, tutusok lang natin sa gitna. Siksikin natin. Ito yung pangalawa. At yung pangatlo. Pag nagawa na po yan, kailangan natin diligin yung halaman para masiksik talaga yung So ito po yung tubig. Basain lang natin. Pasensya na, medyo malakas. Huwag niyo po tutukan masyado. Kaya lang po namin ito ginagawang pagtututo kasi magagarden kami, kaya alam na medyo yung mangyayari at nababantay namin. Yung kayo po, pwede pong gamitin na lang nyo yung kamay nyo. Ayan po. So ayan po, nasiksik na po kasi yung ginamit natin. Hindi pala nakatapat yung camera. Naisiksik na natin yung ficus nana or money maker ng mabuti sa matured na ipa. So pag naano na po yan, dalhin natin yung dalawa nating naputol at yung gunting, pati na rin yung halaman. So ganito pag hawak ng halaman, since magagarden kami, ganito ang hawak ng halaman sa amin. Teka lang ha, inasyo lang. So hawakan lang nasa mga dulo. Ayan, dadalhin na natin ito sa pwestong, yung paborito kong sinasabi, yung hindi sobrang init at di sobrang lamig. Kasi bakit nga ba dinadala natin sa banayad na temperatura? Kasi pag sobrang init, tulad ng sinasabi ko ulit, pag sobrang init, pwedeng masunog yung halaman. Dahil nga mainit, di sana yung halaman bagong putol. Or pwede rin at di rin pwede sa sobrang lamig, kasi naman mabubulok siya dahil sobrang lamig. Kaya banayad yung init. So dito natin siya ilalagay sa banayad ang init. Sorry for the commercial ng basura. So ayun na po yung pwesto. Diyan natin ilalagay siya sa banayad ang init. Tamo niya, natatamaan ng konting sunlight yung lugar. So ayun po yung lugar. Tingnan niyo po, tataas ko. May balag para mag-control yung init at maraming halaman sa paligid. Yan po yung banayad na lugar. Tingin lang po kayo ng mga banayad na lugar nyo. So yung dalawa pang natira natin ay tutusok natin naman sa ibang way ng pagbuhay. So kung kayo may mga halaman dyan sa lugar nyo na malamig at hindi naman garden soil at kaya hindi mahihirapan yung money maker na mag-ugat, itusok na natin siya o ipasama
sa kapwa halaman. Papakita ko po sa inyo yung sample. Ito po. Yan po yung dating kong tanim mo. Isinama ko lang siya dito sa isang palm, sa Manila palm. Ayan o. Ito siya dati. Ito yung 4. So ngayon gagawin natin ay tutusok lang natin yung 2 na natira sa lugar na to. Okay, 1, 2. Yung lugar po, yung tinutusukan ko na to ay pinagsamahan yung ipang hindi sobrang laon at di naman sobrang sariwa. Banayad din po siya, kaya maganda yung halaman. So ito po yung itsura nun. Paano nyo nalamang nabuhay yung tanim ko? Ito po. O, tingnan nyo ha, tatanggalin ko yung dati. O, yung pinasama ko. Ayun na po yung ugat. Sinama lang siya dito sa isang halaman. So ganyan lang po yung gagawin natin. So pag nakita nyo po yung tanim nyo, babalik ko lang po ulit ha, binabalik ko lang. Pag nakita nyo po maganda na yung halaman yung ito, at nakita nyo lumalabas na yung ugat, paano nyo malalamang lumabas na yung ugat? Pag hinawakan nyo to at hindi nahulog, kung baga ganito po, hawak ko isa, ayan, kumapit na ganyan, hindi na nalaglag, ibig sabihin malakas na yung ugat ng ficus, nana, or money maker. Pag malakas na po yung ugat nito, pwede na po nating ibilad sa sikat ng araw. So punta po tayo kung saan natin binibilad para masanin na siya sa init. Pag ano na siya, pwede na siya ilabas sa sikat ng araw. Ito po punta natin yung lalagayan ko ng pwesto, bulol. Ito po yung halaman, hinihingal. Ay nakabilad na po siya, sanay na siya sa sikat ng araw. Pag ganyan po siya, pag buhay na. Pag nakita nyo ganito ng kaganda yung halaman nyo na galing sa tanyo lang po kung gano'n ang kalago. Pwede na po natin ilipat sa malaking pot. Ito po yung dati yung pinagbuhayan natin. Pag lumabas na po yung ugat at maganda na, lagay natin sa malaking pot. Pakita ko po sa inyo yung kanina kung saan natin pinakita yung bentahan natin na sa lugar namin. Ito yung maximum na pot. Pwede pa naman lakihan, kaso lang nabebenta na kasi gantong kalaking pot, kaya hanggang dito lang yung pot namin. So ito na yung sample. Ayun na po siya pag ganyan kaganda. So ngayon po, hinahantay na lang natin yung mga buyer para kuhanin yung ating money maker plant or ficus nana. Kung meron po kayong tanong regarding sa iba pang halaman, kung paano pagbuhay, ay manood lang po kayo at patuloy na mag-subscribe sa aking channel. At kung gusto niyo po sa susunod na video or hit niyo lang po yung comment na to tungkol sa pagbuhay ng pikara. Yan po yung mga pikara namin. So muli po, maraming salamat po. Kung may tanong kayo, email lang or just comment on this YouTube channel. Muli po, God bless you all.